Nasabihan ba kayo na lumalaki ang puso o kumakapal ang puso nyo? So bilang internist and cardiologist, alam ko na nakakatakot yan. Nagpa-check up kayo, baka may ECG, X-ray, nasabihan kayo ng lumalaki ang puso. Explain ko maigi ano yung mga possibilities. Ito ang normal heart, ito ang enlarged heart, malaki. Pero yung laki ng puso, dalawang klase. Merong lumalaki yung puso na lumalaki lang siya, pero merong sinasabi na kumakapal ang puso. Ayan, makapal. Okay? Minsan hindi ganun kalaki pero kumakapal. Left ventricular hypertrophy. Kumakapal yung kaliwa, usually sa high blood. Bago natin pag-usapan to, unang-una, kung ang tumingin sa inyo, espesyalista talaga sa puso, like katulad ko, nasabihan malaki ang puso, so most likely malaki ang puso. Pero pag hindi kasi espesyalista, minsan lang naman nakikita ko, medyo naiiba lang yung reading sa ECG at X-ray. Maraming sinasabihan sa X-ray na malaki ang puso, pero yung X-ray kasi hugis lang hindi naman tayo sure. So, pinakamaganda, papa 2D echo. Pa 2D echo kayo, ultrasound ng puso. Pag nakita malaki ang puso, malaki talaga. Pero kung X-ray lang, hindi pa tayo sure. Baka normal ka. Yung iba naman, sinasabihan malaki ang puso base sa ECG. ECG lang. Pag ECG lang, minsan nakikita. Pero usually, yung laki ng puso, hindi rin sure sa ECG. Dapat 2D echo. So, wag muna matakot. Marami ako nakita ng pasyente, sinabihan malaki, yung pala normal lang. So, may possibility normal yan. Okay? So, pa-check kayo sa specialista or papa 2D echo kayo. Tulad na sinabi ko, may kumakapal ang puso, merong lumalaki ang puso, merong akala mo lang malaki, base ECG, X-ray, hindi naman pala. Yung paglaki ng puso, yung tunay na lumalaki dahil sa high blood, may butas ang puso, nung pinanganak, congenital heart defect, merong mga myocarditis, cardiomyopathy, humihina ang puso, meron din mga athlete's heart, yung mga atletang sobrang exercise, lumalaki din ang puso. Tapos yung gamutan, mamaya natin ituturo. Pag lumalaki lang yung puso, kumakapal konti, hindi naman talaga delikado. Diba? May konting risk pero hindi super delikado. Ang iniingatan natin, pag lumalaki yung puso, yung humihina na ang puso, naga-heart failure, na lumalaki, parang rubber band. Kung yung rubber band mo medyo malaki konti, okay lang. Basta maganda pa yung banat ng rubber band. Pero pag yung rubber band mo, lumaki na at numipis na, malambot na yung rubber band mo, pag ginanon mo, wala nang lakas. Ibig sabihin, mahina na yung pumping. Pag humina na yung buga ng puso, doon na tayo magkakaproblema. Yan. Pag lumaki na, humina na yung puso, may problema na. Una-una, kulang na yung daloy ng dugo. Tapos yung dahil hirap nga siya mag-pump, hindi na niya malabas lahat ng dugo, mag-iipon na sa baga. Dumadaan kasi sa baga yan From right to left, bago pumasok sa left, dadaan sa baga. So mag-iipon yung tubig sa baga. Magkakatubig yung baga, hingal. Tapos mag-iipon na dito sa kanang bahagi ng puso. Tapos mag-iipon na sa tiyan, mamanasan tiyan. Mag-iipon na sa paa, magmamanas na yung paa, mamamagana yung katawan. Kasi nga, hirap na itong pumping kasi lumaki at lumiit. Lumaki at humina yung puso. Yun ang binabantayan natin. Huwag mag-heart failure yan. Enlarged heart, cardiomegaly, tulad na sinabi ko, heart failure, hirap bumomba ng puso, kaya nagkukulang ng oxygen yung katawan. Ito yung mga senyales na mahina na ang puso. Okay? Very typical to. Pag umakyat ng hagdanan, hinihingal na. Okay? Pero pag senior kayo, umakyat ng hagdanan, pwedeng wala sa kondisyon. Kaya sabi ko nga, ang pinaka-gold standard na para 100% masabi natin malaki o normal ang puso, may heart failure or wala, papa 2D echo with Doppler. Baka hindi naman ganun kamahal 2D echo with Doppler. May 2,000, 3,000, 4,000. Depende sa laboratory at hospital. So, hingal, nagmamanas ang paa. Pa nagmamanas ang paa, pwedeng heart failure, pwedeng kidney failure, pwedeng liver failure. Tatlo. So, kidney, liver, heart. So, pag ganyan, possible din heart.
Heart failure, minsan mabilis din tibok ng puso, minsan irregular yung tibok kasi nga hirap siya mag-pump kaya mabilis. Chest pain, yes, kasi minsan, bakit ba lumalaki yung puso? Ba't humihina yung puso? Ba't lumalamya? May heart attack. May bara yung ugat. Dahil nagbara yung ugat, nang hina yung muscle ng puso, yun ang cause, yun ang chest pain. Tapos, paghiga, hindi sila makahiga ng flat. Yan talaga, typical or obvious na mahina ang puso. Pag pinahiga mo sila, sasabihin ng pasyente, Doc, nalulunod ako, hindi ako makahinga. Uupo sila. Pag inupo, mas nakakahinga ako. Pag hiniga, hindi makakahinga. Orthopnea ang tawag nun. Orthopnea, hingal pag nakahiga. Tsaka galit na galit yung ugat. Dito namin makikita kung puno itong JDP sa jugular pressure. Nakahiga, galit ng galit yung ugat sa leeg. Minsan, dahil nga maraming tubig yung baga, naririnig namin sa stethoscope yan, may tumutunog, parang crackles ang tawag doon. Minsan, inuubo, hinihingal, parang hinihika, pero hindi talaga hika, tubig sa baga. Tapos minsan, pag ubo, ang labas hindi dugo pink. Pink na parang may plema. Pero hindi siya plema ng bakterya. Parang galing yun sa lungs. Tapos ihi ng ihi kasi nga napupuno ng tubig yung katawan tapos ihi siya. Yan ang signs and symptoms. Orthopnea, hilo, manas, irregular heartbeat. Pag malaki na ang puso, yung iba nagtatanong, pwede pa ba mag-exercise? Habang may heart failure, hindi po pwede. Habang sobra high blood, hindi rin pwede. Dapat kontrolado mo na, makontrol mo na yung high blood, makontrol mo na yung hingal at heart failure. Malaki ang puso, anong dahilan? Tulad sabi ko, maraming dahilan. Yung iba, high blood, pag high blood, usually kumakapal lang yung puso Unless pinabayaan mo yung high blood na 20 years, pwede kakakapal, kakalaki, humina, pero minsan hindi naman yun. Dilated cardiomyopathy ito, from heart disease yan, from barado sa ugat, yan, pwede yan manghina ang puso. Meron din mga athlete's heart. Ito naman sa athlete's heart, malakas ang bomba. Kailan masyado makapal ang puso. Medyo mas rare to, athlete's heart. Pero ito mas common itong dalawa. Ang testing, ECG, tulad na sinabi ko, hindi 100% ng ECG. Kasi mura lang gawin, madali gawin. ECG more for heart attack Lumalaki ang puso, kita rin, pero hindi siya 100%. 2D echo, pinakamaganda yan. Ultrasound sa puso. Treadmill exercise test para to sa bara sa ugat. Para sa bara sa puso. Pero kung may heart failure ka na, hindi ka napapatakbuhin. Kasi may heart failure ka na. Hanggang 2D echo na lang tayo. Yan ang sinasabi ko. Ang tinitingnan sa ECG, bukod sa laki ng left ventricle, medyo malalim to pang cardiologist. Pero hanapin nyo yung LVEDD. LV and diastolic volume. Yung LVEDD, yun ang pinaka-laki ng puso. Tapos, yun ang diameter. Tapos yung EF, ejection fraction. Ano yung lakas ng bomba ng puso? Yung pagbomba niya ng left ventricle, ilan ang naitatapo ng dugo? Kailangan lampas 50%. Actually, dapat lampas 55%. So, pag bomba niya, dapat 55% or more, up to 70 na ilalabas. Kung pag bomba niya, 45% na lang, ay mild heart failure na yan. Less than 40, moderate heart failure. May ibang tao nga, 20% na lang ejection fraction. Yun nakakatakot na. Yung puso, pag ganun-ganun na lang, konti na lang na itatapon, hingal talaga yun maga. So, ito ang numerong mahalaga. Pag mababa, heart failure yan. Pero wag mag-alala, kaya pa natin ayusin to. May chance maayos, maraming magagandang gamot. Actually, kaya ayusin, pero maselan pa rin yung pasyente. Kaya may heart failure, maselan. Pwedeng gagaling, lalakas, parang normal, pero pwedeng lumala ulit at humina oras na stress, nagkasakit, napagod, nainitan, nasobrahan ng galit. Merong mga kasi nga, baga sa rubber band, humina na. Merong high blood na kumakapal. Ito sa heart disease. Ito tunay na malaki ang puso based on x-ray. Sobra laki. Ayan
Dapat ang sukat niya kalahati lang 50% lang yung hugis ng puso. Ito, sobrang laki siya. Ang gamutan natin, binibigyan ng pampaihi. Itong heart failure na manas, ito isa sa dalawang condition na pinapabawas ang inom ng tubig. Siguro, di ba, lagi ko sinasabi, 8 to 10 glasses, maganda sa maraming sakit. Maganda sa maraming sakit. Bihira lang naman may heart failure. Heart failure is 1% or less ng tao. So, dito lang, siguro 3-4 na basong tubig lang. 3-4 na basong tubig. Gusto natin medyo uhaw. Binibigyan ng pampaihi. Tapos, ito pinakamaganda, ACE inhibitors. Ito mga pril, enalapril, ramipril, captopril, or binibigyan ng mga sartan, losartan, or iba. Ako, mas gusto ko itong mga ACE inhibitors. Sila nagpapaluwag ng artery. Pinapaluwag niya yung artery. Pag lumawag ang mga artery natin, yung puso, mas mabilis magbomba. Ibig sabihin, kumbaga sa traffic, binuksan natin yung daanan. Kumbaga sa highway, imbis na street na 2 kotse lang ginawa mo, parang Commonwealth, di ba? 7 linya. Inopen mo yung artery, inopen mo yung highway na maluwag. Kaya maluwag yung daloy ng dugo. Kaya yung puso, kahit mahina siya, konting bomba lang niya, marami siyang dugo na tatapon. So, yung 20% mo na mahinang-mahina, malamyan na yung puso, lalakas. So, yung mga ACE inhibitor, enalapril, captopril, perindopril, pati mga losartan, telmisartan, nakakalakas ng puso. Dapat medyo dose. Pero, hindi nyo pwede inumin mag-isa. Cardiologist lang at internist, usually cardiologist lang, ang magbibigay kasi maselan siya. Pag kulang ang gamot, effect. Pag sobra ang gamot, malo-low blood, baka mag-collapse. So, mahirap siya. Sobra, kulang, parehong delikado. Saktong-sakto. Tapos yung pampaihi, yung iba hindi rin sanay magbigay, natatakot sila. Kasi mahirap yan Pag kulang ang pampaihi, manas yung pasyente. Pag sobra sa pampaihi, baka matuyo, bumagsak ang potassium, magloko yung puso, mag-arrest. So, very sensitive siya. Nilalaro, inaayos siya talaga. Kung baga sa painter, talagang malinis na malinis. Dapat talagang eksakto lang yung dami ng gamot, yung pampaihi, at ito, kami pa nga, pinapasukat pa namin yung dami ng ihi. Ilang baso ininom mo for the day? 1.2 liters. Tapos lahat ng ihi, kinokolek. Ang ihi mo, 1.5. Kailangan mas marami yung ihi sa inom. Diba? Pag sumobrang ihi, ina-adjust na naman. Tinitimbang pa yung pasyente everyday. So nakita nyo, yan ang gamutan natin, pero maselan, kailangan babalik kayo sa internist at cardiologist nyo. Bago umabot sa heart failure, anong gagawin para hindi magka-heart failure? Siyempre, exercise. Tigil sigarilyo. Sigarilyo nakakabara sa ugat, kaya nag-heart failure. Kaya kalimutan na natin kasi mahirap mabuhay sa heart failure. Kawawa yung mga pasyente, di ba? Napakahirap. Biro mo yung energy mo, imbis na 55% normal pumping ng puso, naging 20-30%. Hindi ka na makagalaw. So, habang malakas pa, exercise para kondisyon ng puso, lose weight, kumain ng healthy, tigil sigarilyo, tigil alak, bawas. Pero habang walang heart failure, pwede maraming tubig. Mas maganda maraming ininom ng tubig pag healthy. Kasi nakita nila yung kulang sa tubig, mas nag-heart failure nga Sa umpisa, yung kulang sa tubig, parang dehydrated, hirap yung puso. Pero pag humina na yung puso, manas na, wala nang choice. Nagbabawas na ng tubig. Stop smoking, lose weight, avoid alcohol, reduce stress, at syempre, konsulta sa doktor. Okay? Konti lang, pag-usapan ko lang yung athlete's heart. May tinatawag na athlete's heart. Itong athlete's heart. Yan, athlete's heart. Sa sobrang exercise, merong ibang atleta na papabalita na biglang bumagsak, nag-collapse. Actually, rare naman to. Minsan kasi sa sobrang exercise nila, sobrang kondisyon, kumakapal yung puso. Tapos sa kapal ng puso, minsan, parang sa kapal ng puso, naiipit yung artery. Parang naiipit yung artery. So, pag naiipit yung artery, na biglang naha-heart attack sila. Diba? Siyempre, lahat ng bagay, pag sinobra mo,
ay hindi maganda. So, pag atleta kayo, kailangan din may ECG, 2D echo, check-up. Pag kahit atleta kayo, may maramdaman chest pain, walang masama pa check-up sa doktor. Kasi pwede rin, rarely, merong athlete's heart. Okay, saan po nakatulong to video para sa lumalaki ang puso at humihina ang puso. Salamat.